Hi guys! Today, let's try Everbilena. Lahat ng ilalagay ko sa aking face, Everbilena products. I think lahat dito hindi ko pa natatry. So, yeah, first impression review to ng Everbilena products. Okay, let's try. First is yung kanilang foundation. This is the EB Advanced Studio Finish Stick Foundation. And ang shade nito is cream. Medyo matagal na rin tong product na to, pero ngayon ko pa lang siya susubukan. Ito yung pinili ko kasi ito yung yellow undertone. By the way, sa mga nagtatanong kung ano yung yellow undertone, ano yung pink undertone, neutral undertone na sinasabi ko, ako ang batayan ko, I think nalaman ko rin to kay Michelle Fan. Sabi, kapag ka ang veins nyo is mag-green, kagaya nung sa akin, yellow undertone ka or warm undertone. Pag bluish naman yung ugat mo, pink undertone. Kung hindi mo mawari kung green or blue ang veins mo, you have neutral undertone. Ibig sabihin, pwede ka ng warm, pwede ka ng pink. Ang shade ko dito is cream. Sa isang side lang muna kasi hindi ko sure kung anong pang-a-apply ko dito, kung sponge or fingertips. Try ko muna yung fingertips. Ayoko ng fingertips. Oo nga pala, meron akong blender from EB Advanced din. Kasi meron na sila nung Blend Me sponge. So, meron ako nung malaking size, medium size, and then yung maliliit. Na-try ko na yung malaki. I didn't like it kasi matigas siya. So, try natin tong medium. Ito yung pinakamaliit nila. Ang cute-cute nga eh. It's so cute! Beauty blender. So, ito yung gagamitin ko sa foundation. And ito sa concealer. Babasahin ko muna. Hindi siya nag-expand, ano. Damp na siya. Medyo thick kasi yung foundation. Kaya, gusto ko sponge. Baka maging manipis siya. Kakapalan ko pa ha. Kasi parang bitin ako. Parang bitin pa rin ako. This is my third layer na. Nabibitin ako sa coverage eh. On one side of my face, bakit parang ang kintab-kintab ko? Anyway, makintab din naman tong side na to eh. Pero ito siya, even out niya yung redness, nawala yung redness sa face ko, pero medyo bitin ako sa coverage na. And nagsisettle siya sa pores ko. Oh my goodness. Okay. Hindi carry ng sponge lang. Kailangan gagamitin ko rin yung kailangan fingertips lang. Or pwedeng sponge muna and then saka mo i-blend with your fingertips kasi pag meron kang enlarged pores, ayan oh, pumapasok siya dun sa loob ng pores ko. I-apply ko na siya on the rest of my face. Yung amoy niya, amoy clay. Pero hindi naman mabaho. Carry lang. Hindi ko alam kung dahil sponge yung ginamit ko, kaya hindi siya malagkit sa face. Pero para siyang powdery. Na-brighten up naman niya yung face ko, kaso hindi ganun ka-smooth yung finish. Parang na-emphasize yung mga bumps. Hindi ko alam kung bakit. Medyo na-emphasize din niya yung whiteheads ko. Packaging, ito yung itsura. Maganda ha, shala. Hindi mo akalaing EB Advanced, diba? Concealer tayo. I will be using EB Liquid Concealer and this is in light. Nung naswatch ko to guys, honestly, sabi ko parang wala siyang maitutulong. Pero, tingnan natin ha. Hindi ko pa siya na-try sa face. This is my first time. I'm hoping na kahit papano merong maitulong sa pag-conceal, lalo na sa aking mga blemishes. Pero ngayon pa lang, parang siyang may halong tubig. Parang diluted tong concealer na to. Gagamitin ko yung pinakamaliit na Blend Me sponge. Ay, maganda to. Gusto ko yung maliit. Ito yung pinakamalambot sa kanila. Okay siyang pang blend ng concealer. Itong medium, okay naman. Kaso medyo matigas pa rin siya para sa akin. Itong pinakamaliit ang pinakagusto ko. Saktong-sakto siya dun sa corners, ganyan. Meron bang pagkakaiba? Mula nung kanina, parang wala akong nakikitang pagkakaiba nila. In fairness, hindi siya malagkit sa face. Kahit medyo mas shiny yung mukha ko, hindi ko na-feel na malagkit. Powder na tayo. I will be using EB Evera Compact Powder. And I got the shade Oriental. Ayan. For sure, hindi ko naman gagamitin tong sponge na to. Brush talaga ginagamit ko, guys, kapag sa powder. Maganda ang coverage na ha, in fairness. Oh. Yung amoy niya, amoy baby powder lang. Alam niyo yung Tender Care? Parang ganun yung amoy, Tender Care na powder. Meron pa ba nun? Kasi yun yung mga ginagamit namin nung high school.
Mas gusto ko yung Tender Care kasi amoy baby. At saka yung Pond's ba yun? Yung may iba-ibang kulay. Yung may pink, may blue. Wala na yun yung sa Pond's. High school life, oh my high school life. Naging okay na siya na nag-apply ako ng powder. Sa pangkilay, I have 3 silky brow liner. Black, chocolate, and caramel. Yung chocolate yung gagamitin ko. Silky talaga siya. Ibig sabihin, hindi siya mahirap ikulay. Kasi diba may mga pencil na parang namumula na yung skin mo, hindi pa rin lumalabas yung kulay. So, pang-blend sa kanya, I will be using itong Everbilena rin na small angled brush. Matigas to, and pangkilay talaga siya. Nabili ko to sa Robinsons Manila, pero nung last time na tiningnan ko, parang wala. Or siguro out of stock lang. Medyo nai-stress ako sa aking kilay ngayon. No? May mga araw talaga na ayaw makisama nung kilay. parang hindi sila mag-aaway ba kayo ngayon? LQ sila ngayon. Hayaan na nga natin yan. Sa eyes, I will be using yung Everbilena na eyeshadow palette in brown. May shimmer, may matte, and may satin. Very neutral lang. Pang everyday lang ganon. Let's start with this shade. Pinkish taupe na kulay. Meron bang ganon? Meron. Sabi ko kasi, pinkish taupe. Ilalagay ko siya along the crease. Ganyan. Itong color naman na to, para siyang grayish brown. Sa outer and inner corners. Wala pa akong nakikitang fallout sa kanya, so that's good. Next, itong shade na to. Okay, lalagay ko siya sa middle part. Like so. I will go back dun sa first color na in-apply natin kanina. Along the crease. Blend natin ulit yung nasa crease. This shade ulit. Parang gusto kong maglagay ng konti dito sa ibabaw. Maglalagay ako ng eyeliner and I will be using itong EB Advanced Silky Eyeliner. This is Onyx and this is Cocoa. Black eyeliner yung ilalagay ko. Manipis lang. And actually gusto ko makapal pala kasi smudge ko to. And kahit hindi masyadong wing out. Ayaw ko lang merong napuputol na maliliit. Ayan may maliliit. Yun lang ang medyo nakakairita. Okay lang yan kahit hindi perfect kasi smudge ko siya. Meron na nahulog Ano ba yun? Since na-smudge na rin siya sa lower lash line, maglalagay na rin ako ng eyeliner dyan. Last, yung pinaka-dark dito sa palette na parang may mga glitter na gold. Idadagdag ko yan dun sa lower lash line. The struggle is real. Nahihirapan ako dun sa eyeliner parang kumakalat siya. Habang nagsasmudge ako, lalo siyang parang unti-unti siyang kumakalat. Parang ayaw niya magstay sa isang place lang. Gusto ko kasi dito lang siya. Dito ka lang, wag ka nang pumunta dun sa may concealer. Medyo makulit siya. Kakainis. Nilalagay ako ng powder dito kasi ang kulit nung eyeliner. Ayaw niya magstay in one place. Wish ko lang na kung saan ko siya nilagay, dun lang siya. Sana hindi siya gumalaw or hindi siya mag-bleed later. EB Advanced Lash Define Waterproof Mascara. Magla-lash curler lang muna ako. Bago pa kasi yung mascara, kaya, ayan, after ko maglagay ng mascara, bumabagsak siya. Meron siya nung para sa bottom lashes. Ito yun, yung nasa dulo. Para sa bottom lashes, maliit na wand. Kailangan ko siyang i-curl ulit. Pero very, very light lang kasi baka maputol yung lashes. Oh my goodness! Wala talaga akong pang-contour. Wala akong pang-contour! Ano ba yan? Paano ba to? Contour is life! Gagawa tayo ng paraan. Gagamitin ko to, yung Cocoa na eyeliner. Hindi pwedeng walang contour. Best, hindi pwedeng walang contour yung ilong natin. Pwede. Para-paraan talaga yan diba? Sabi ko sa inyo, para-paraan lang yan. Wala akong bagong blush, so ito yung gagamitin ko, yung EB Advance in Fig. Kasi maganda yung kulay nito, guys. Ayun, ganda, So, I have here 6 na shades ng EB Luxe na lipstick. I have here Queen, Enchanted, Goddess, Charm, Diva, and Princess. So, ang napili ko is yung Diva. Yes, buti na lang ito yung pinili ko. I like the shade. Yung amoy niya, amoy stationery.
Yung amoy kanina ng tender care, ngayon naman stationery. High school days talaga ito. It feels moisturizing sa lips. Parang medyo may tingling. But it looks good. Hindi siya matte ha. This one is semi-satin finish. The color payoff is very nice. Mamaya magpapalit na yung kulay ng buhok ko. Kukulayan kasi ako ni Kits, kaya ganyan. Hindi ko inayos yung aking hair. Kaya wala mo ng aura-aura ngayon, ha? Ite-test out natin itong EB kung ano ang magiging itsura niya for later, lalo na sa aking oily skin. Medyo nahirapan lang talaga ako dun sa eyeliner. Sa eyeshadow maganda, kahit hindi ko ginamitan ng eyelid primer, okay lang. Lipstick is okay, pero alam niyo naman ako, mas preferred ko yung matte kasi parang pag ganito yung lipstick ko, parang kakalat siya. It's now 12:54. Balik ako later if I have to update. 5:53 p.m. Pang touch up ha. Pero may mga nakikita na akong shiny areas, kagaya sa T-zone. Talagang expected na yan. Ay, meron pang fried chicken sa labi ko. Kumain ako kaya ito na yung tsura ng lipstick. Hindi na ako magta-touch up ng lipstick, guys, ha? Para lang siyang regular lipstick. Pero pag kumain, hindi naman siya transfer-proof. So, para sa akin, okay naman siya. Nag-iiwan siya ng stain. So, that's nice. Kanina, ina-expect ko hindi maganda yung foundation. Maganda naman siya. It's now 7:50 p.m. Na-impress ako dito, guys, ha? Sa lahat ng EB na na-try ko na foundation, ito yung pinaka-okay yung oil control. Kasi hindi pa ako nagbablot ngayon pa lang. Galing kami sa Rob. Kanina nakipaghabulan pa ako kay Ju. Although, yeah, oily na ako, pero it's been ilang oras na. Yun yung pinakaayaw ko sa Ever Bilena. I think yung nagustuhan ko lang is yung BB. Sa foundation, hindi ko talaga nagustuhan before kasi nga, ang bilis mag-oil up sa skin ko. Pero ngayon, ayan, ilang oras na yung lumipas. Blot lang ako, wait lang. So, ito na yung nakuhang oil sa aking face. Ilang oras na yun, ha? At saka yung eyeshadow, andito pa. Yung kilay, carry pa. Hindi pa ganun kakintab. Yung eyeliner, ang medyo hindi ko talaga nagustuhan. Anyway, kanina ko pa naman hindi nagustuhan yung eyeliner kasi nag-aano siya. Ngayon na nag-fade na yung eyeliner. After kong mag-blot, ayan, mukha pa rin plakado yung foundation ko kahit na nag-oil up na ako, nag-blot na ako. So far, sa lahat ng foundation ko na na-try sa Ever Bilena, ito yung pinaka-okay. Okay din yung powder. Anyway, nung college ako, yung two-way cake, yun ang pinaka-favorite ko nung dati. Kasi pwede mo siyang gawing cake foundation, pwede rin powder lang. Nag-i-improve na yung kanilang foundation. So, thumbs up para doon. Last and final update, it's now 10:56 p.m. Magbablot muna ako dahil ang mantika na ng face ko. Meron din siyang expiry hanggang saan yung oil control niya. Siguro mga 6 na oras, 6 hanggang 7 oras, doon na magsa-start talaga mag-oil up yung face. Try na rin natin mag-touch up ng powder. Tingnan natin kung okay siya. Ang bango talaga nito. Alam nyo, not bad talaga. Yung powder and yung foundation is okay para sa akin. Pasado. Unang-una, hindi nagpalit yung color niya. Although nag-oil up ako, hindi naman nagpapalit yung kulay niya. So, kung ano yung itsura niya nung in-apply ko, after kong mag-blot, ganun pa rin naman siya. Kanina nung nasa labas ako, tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Hindi mo akalain na Ever Bilena yung gamit kong foundation. Kasi parang sa mga imported na brand, pumapantay siya. Hindi ko ina-expect na magugustuhan ko siya, pero nagustuhan ko tong foundation. Buildable naman yung coverage niya. So, sa akin, I think 2 o 3 layer yung nilagay ko sa face ko. Gamitan nyo na lang siguro ng magandang primer and ng mattifying powder talaga. Pero alam nyo, kahit yung powder, okay sa akin eh. On flash photo, meron siyang white cast. So, hindi ko alam kung dahil sa powder yon, pero meron siyang white cast, ha? Walang nakalagay dito kung may SPF tong powder and itong foundation. Yung concealer, kalimutan na natin. Ewan ko ba, bakit ganun yung concealer nila. Kahit naman na shinake ko siya kanina, talagang ganun yung itsura niya. Hindi masyadong maganda. Para siyang diluted. Okay naman yung sa kilay, pero kung meron kayong oily na kilay, kagaya ko, lagyan nyo na lang siguro ng powder sa ibabaw para hindi siya mangintab. Kasi nangingintab siya, pero long lasting naman. Tingnan nyo. Ganda yung eyeshadow and magtatry ako ng ibang shades nito. Okay naman yung pigment niya. Blendability, okay. Kahit na hindi mo na nilagyan ng primer, okay din siya. So, para sa akin, okay lang. Okay na palette. So, hindi naman siya pangit. Hindi rin siya ganun ka-impressive. So, yung eyeliner, ewan ko, mukhang hindi ko na to gagamitin. Maliban sa faded na yung kulay niya, nag-ipon na siya dito sa gilid ng mata ko. Ang hirap niyang i-apply kanina. May mga napuputol na maliliit. Tapos, kapag ini-smudge ko, parang hindi even. Yung mascara is okay, pero ngayon kasi masyado siyang basa.
Ito yung nagustuhan ko, yung meron silang wand para sa bottom lashes. Gagamitin ko siya ulit kapag medyo natutuyo na ng konti. Kasi kapag kabasang-basa, talagang ang tendency sa lashes ko bumababa eh. Hindi ko masabi na waterproof talaga siya kasi meron akong eyeliner na nilagay, kaya hindi ko alam kung yung mascara yung nag-smudge or yung eyeliner, pero I will definitely update you kung magustuhan ko talaga to. Yung mga Blend Me sponges, ang pinaka nagustuhan ko dito is yung maliliit kasi okay na okay siya para sa concealer, and ito yung pinaka soft sa tatlo. Ito na, abot mo talaga yung mga gilid-gilid. To okay din. Malambot-lambot siya. Ito, pinakamatigas sa kanila na hindi ko nagustuhan talaga. Yung blush, hindi ko nire-review kasi talagang ever since, gusto ko talaga tong EB Advanced Cheek Color in Fig. Gustong-gusto ko talaga yan, kaya okay lang yan sa akin. And the lipstick, nag-iiwan siya ng stain. As you can see ngayon, no, medyo mapula pa rin yung lips ko. Hindi kasi ako mahilig sa satin finish na lipstick, kaya yun lang. Wala akong masyadong ma-share tungkol dito. Talagang tinry ko lang siya. And it's an okay lipstick. Sana nagustuhan niyo tong review and first impressions ng Everbilena. Comment kayo sa baba kung meron kayong brand na gusto nyong ipa-try sa akin. Unahin muna natin yung Miniso, yung Daiso, and yung DV. Okay? Marami tayong in store na videos. So, guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, make sure na mag-subscribe kayo. And don't forget to thumbs up kung nakatulong tong video na to. Maraming salamat sa panonood. See you again on my next one. Bye, guys! Yes, lahat ng ilalagay ko sa aking face Parang hindi pang daytime look ito. Parang kontrabida lang sa teleserye. Akin siya. Simuka. Pinulot ka lang sa lupa. You're nothing but a second-rate, trying hard, copycat. So feeling mo maganda ka na yan. Yan mo ang kontrabida, Papa. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Luhod ka sa harap ko. Lumuhod ka! Luhod! Okay, yun lang. Ay,